Sa unang ilang segundo ng video, magsisimula tayo sa isang tanong na maaaring tumimo agad sa isip ng manonood. Naranasan mo na bang gumising sa umaga na parang pagod ka pa rin kahit kakagising mo lang? Yung pakiramdam na parang may kulang? May hinahanap ka pero hindi mo maipaliwanag kung ano? Maraming tao ang dumadaan sa ganitong yugto. Yung pakiramdam na kahit anong sipag mo, kahit anong plano mo, parang hindi pa rin sapat. At dito papasok ang mensahe ng video na ito. Paano natin mahahanap ang tunay na kapayapaan, pabor at pagpapana ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa video na ito, matututunan mo kung paano magsimula ng araw na may malinaw na direksyon, kung paano lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng isang simpleng panalangin, at kung paano maramdaman ang kanyang presensya kahit sa gitna ng mga pagsubok. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagiging totoo sa harap ng Diyos. Marahil ikaw ay isang estudyante na nahihirapan sa pag-aaral, o isang empleyado na pagod na sa paulit-ulit na rutina, o isang taong may pinagdadaanan na hindi mo masabi sa iba. Lahat tayo ay may kanya-kanyang laban. Minsan, tahimik lang natin dinadala ang bigat ng mundo. Ngulit ang katotohanan, hindi tayo nag-iisa. Sinasabi sa Biblia sa Jeremias 29:11, "Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo," sabi ng Panginoon, "mga planong ikabubuti ninyo at hindi ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa." Ang kontekstong ito ay ibinigay sa mga Israelita na nasa pagkabihag, isang sitwasyong puno ng takot, kawalan ng katiyakan at pagdurusa. Ngunit kahit sa galitong kalagayan, ipinapaalala ng Diyos na may plano siya, isang planong puno ng pag-asa. Kung iisipin, ganun din tayo ngayon. Kahit gaano kagulo ang sitwasyon natin, hindi nawawala ang plano ng Diyos. Kapag sinasabi ng Diyos na may plano siya, hindi ibig sabihin nito ay magiging madali ang lahat. Sa halip, nangangahulugan nito na may layunin ang bawat pinagdadaanan natin. Halimbawa, isipin mo ang isang taong nawalan ng trabaho. Sa unang tingin, tila ito ay isang kabiguan. Ngunit sa paglipas ng panahon, maaaring iyon pala ang nagtulak sa kanya na tuklasin ang mas angkop na landas. Isang bagay na mas naaayon sa kanyang kakayahan at layunin. Ganito kumilos ang Diyos. Hindi laging ayon sa inaasahan natin, pero laging para sa ikabubuti natin. Ngayon, sandali tayong huminto at magnilay. Tanungin mo ang sarili mo. Ano ang mga bagay na matagal ko nang ipagdarasal pero parang hindi pa rin nangyayari? At handa ba akong magtiwala sa timing ng Diyos? Ang mga tanong na ito ay hindi madaling sagutin, pero mahalaga silang pag-isipan. Dahil sa mga sandaling ito, mas lumalalim ang ating pananampalataya. Ang panalangin ay hindi kailangang mahaba o komplikado. Hindi ito paligsahan ng magagandang salita. Ang mahalaga ay ang puso. Isang simpleng panalangin tulad nito ay sapat na. Panginoon, salamat sa panibagong araw. Gabayan mo po ako sa lahat ng aking gagawin. Bigyan mo po ako ng lakas, karunungan at kapayapaan. Naway maramdaman ko ang iyong presensya sa bawat sandali. Amen. Sa ganitong paraan, nagsisimula tayo ng araw na nakaangkla sa Diyos. Sa gitna ng ating pang-araw-araw na buhay, madalas nating nakakalimutan na huminto at kilalanin ang mga maliliit na biyaya, isang mainit na pagkain, isang ngiti mula sa kaibigan o kahit ang simpleng paghinga. Ang mga ito ay paalala na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating buhay. Hindi man ito laging malaki o dramatiko, pero totoo at mahalaga. Isa pang mahalagang talata ay mula sa Kawikaan 3:5-6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ang ibig sabihin nito ay hindi natin kailangan kontrolin ang lahat. Hindi natin kailangang malaman ang lahat ng sagot. Ang kailangan lang ay magtiwala. At sa pagtitiwala ng iyon, unti-unting lilinaw ang ating landas. Minsan,
Ang pinakamahirap gawin ay ang maghintay. Pero sa paghihintay, may ginawang pagbabago ang Diyos sa atin. Hinuhubog niya ang ating karakter, pinapalakas ang ating loob, at inihahanda tayo sa mga bihayang darating. Kaya kung ikaw ay nasa yugto ng paghihintay, huwag kang mawalan ng pag-asa. May dahilan kung bakit hindi pa dumarating ang sagot. At kapag dumating na ito, mauunawaan mo kung bakit kailangan mong maghintay. Ngayon, nais kitang anyayahan na magbahagi. Ano ang isang bagay na ipagdarasal mo ngayon? Ano ang isang sitwasyon kung saan kailangan mo ng pabor at gabay ng Diyos? I-comment mo ito sa ibaba. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito at maaaring ang kwento mo ay maging inspirasyon sa iba. Sa pagtatapos ng video na ito, tandaan mo na ang pabor at pagpapala ng Diyos ay hindi lang para sa ilang tao. Ito ay para sa lahat ng lumapit sa Kanya ng may pananampalataya. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo lang ay isang pusong handang magtiwala. Simulan mo ang bawat araw sa panalangin at hayaan mong ang Diyos ang manguna sa iyong buhay. Kung nakatulong sa iyo ang mensahe na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang ganitong inspirasyon at i-share ito sa mga taong sa tingin mo ay nangangailangan ng paalala ng pag-asa. At higit sa lahat, mag-iwan ka ng comment. Gusto naming marinig ang iyong kwento. Hanggang sa muli, manatiling matatag sa pananampalataya at laging tandaan, hindi ka nag-iisa. At habang mas lalo mong pinipiling lumapit sa Diyos araw-araw, mapapansin mong hindi lang ang pananaw mo ang nagbabago, kundi pati ang paraan ng pagtugon mo sa mga hamon ng buhay. Dati maaaring mabilis kang panghinaan ng loob kapag may problema, pero ngayon may kakaibang lakas kang nararamdaman, isang lakas na hindi galing sa sarili mo, kundi mula sa Diyos. Ito ang uri ng pabor na hindi agad nakikita, pero malinaw na nararamdaman. Sa Isaiah 41:10, malinaw ang pangako ng Diyos. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Ang talatang ito ay ibinigay sa panahon na ang bayang ng Israel ay dumaraan sa matinding pagsubok at kawalan ng katiyakan. Ngunit sa gitna ng kanilang takot, pinili ng Diyos na ipaalala ang kanyang presensya, hindi bilang isang malayong tagamasid, kundi bilang isang aktibong tagasuporta sa kanilang buhay. Kapag sinabi niyang ako'y kasama mo, hindi ito simboliko lamang. Ito ay isang konkretong pangako na sa bawat laban mo, hindi ka nag-iisa. Sa bawat luha, sa bawat gabi na hindi ka makatulog dahil sa pag-aalala, naroon siya. Tahimik, ngulit tapat na nakabantay sa iyo. Kung iisipin mo, ilan na ba sa mga kinatatakutan mo noon ang hindi naman pala nangyari? Ilan na ba sa mga akala mong katapusan na ay naging simula pa lang ng mas maayos na yugtog? Ito ang paraan ng Diyos. Hindi niya agad maaalis ang problema pero binigyan ka niya ng lakas para harapin ito. Ngayon, sandali kang tumigil at pag-isipan ito. Kung tunay kong pinaniniwalaan na kasama ko ang Diyos, paano nagbabago ang paraan ng pagharap ko sa mga problema ko ngayon? Ang tanong na ito ay hindi lang para sa pagninilay, kundi para sa aksyon. Dahil ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala, ito ay pagtitiwala na may kasamang hakbang. Halimbawa, kung may kinakaharap kang desisyon na mahirap gawin, sa halip na puro takot ang manaig, subukan mong ipagkatiwala ito sa Diyos at kumilos ng may pananampalataya. Hindi ibig sabihin na wala kang nararamdamang kaba, pero sa kabila ng kaba, pipiliin mong magtiwala. Sa galitong paraan, unti-unting mararanasan mo ang tinatawag na favor ng Diyos. Ang mga pagkakataon tila hindi mo kayang ipaliwanag kung bakit naging maayos ang isang sitwasyon o kung bakit may mga taong dumating sa buhay mo sa tamang panahon para tumulong o magbigay ng gabay. Hindi ito aksidente, ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos sa iyo. At habang nararanasan mo ito, mas lalo kang nagiging matatag, mas lalo kang nagiging mapagpasalamat, at mas lalo mong nauunawaan na ang buhay ay hindi lang tungkol sa kung anong kaya mong gawin, kundi anong kayang gawin ng Diyos para magitan mo. Kaya sa araw-araw mong panalangin, huwag pang matakot na humingi ng lakas, ng karunungan, ng direksyon, at higit sa lahat, ng presensya niya. Dahil sa huli,
Iyon ang pinakamahalaga. Hindi man agad magbago ang sitwasyon mo, pero kapag kasama mo ang Diyos, nagbabago ang paraan ng pagtingin mo sa lahat ng bagay. At sa pagbabago ng iyon, nagsisimula ang tunay na pagpapala. Kaya ipagpatuloy mo lang ang paglalakbay na ito, isang araw, isang panalangin at isang hakbang ng pananampalataya sa bawat pagkakataon.